Sumabay sa pambungad na awit. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Padre. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Biyernes, ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa diwang ito at munang aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pagluluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudiyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon
at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasiya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin, yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig, at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo po ang lahat. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagtuturo ni Jesus na ating guro. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa maalagad at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako na higit sa kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaikatlo siyang tinanong na iniibig mo ba ako? At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay at nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo,
Noong kabataan mo pa, ikaw ay nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paanong mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa atin pong dalawang bisitang pari mula Pangasinan at Pampanga at sa inyo pong lahat na narito, magandang umaga po. Magandang umaga po. Sino po sa atin dito ang hindi taga Batangas? Taas po ang kamay. Madami. Sino po ang first time sa Padre Pio? Yan, palakpakan natin ang ating mga sarili. Welcome po dito sa amin sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio dito po sa Batangas. Mga kapatid, ngayong araw na ito, napakinggan natin kung papaanong 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro, "Iniibig mo ba ako?" Sino po sa atin dito ang magsyota na narito, mag-girlfriend, boyfriend? Taas po ang kamay sa mga hindi nahihiya o pwedeng ipakilala. Yan. Bakit ko po natanong? Sapagkat yung mga magsyota minsan, may mga ganitong problema. Kapag yung babae tanong ng tanong, "Mahal mo ba ako?" Anong pakiramdam ng lalaki? Ay, syempre naman, mahal kita. Pero kapag yung babae, 3 beses nang nagtatanong na, "Mahal mo ba ako?" Anong pakiramdam ng lalaki? Bakit ba ang kulit mo? No. Mahal nga kita. Paulit-ulit ka. Nakukulitan ang isang nobyo kapag paulit-ulit na nagtatanong ang kanyang nobya kung mahal niya ba siya. Pero sa ating ebanghelyo mga kapatid, 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro, "Iniibig mo ba ako?" Hanggang si Pedro nga ay nalungkot na. At ang sabi ay, "Panginoon, alam mong mahal kita." Bakit kaya ganito si Jesus? Kailangan niya ba ng self-validation? Gusto niya bang maramdamang mahal siya? Bakit paulit-ulit na nagtatanong si Jesus 3 beses kung mahal siya ni Pedro? Ito ba'y para kay Jesus? Hindi po mga kapatid. Sapagkat kung ating matatandaan, bago ito, ang tagpong ito, ano po ang ginawa ni Pedro kay Jesus? Kaya siya ay naipako at namatay sa krus. Anong ginawa ni Pedro? 3 beses niyang itinanggi si Jesus. At tumilaok ang manok. Kaya mga kapatid, kung ating titingnan, ito'y ginagawa ni Jesus hindi para sa kanyang sarili. Ito'y para iparamdam kay Pedro na matapos mo akong 3 beses na itanggi, bibigyan kita ng pagkakataon para 3 beses mo ring ipahayag na mahal mo ako. Kumbaga sinasabi ni Jesus, bibigyan kita ng chance. Kasi 3 beses mo akong itinanggi. Ngayon, 3 beses mo ring sabihing mahal mo ako. Mga kapatid, napakaganda. Sapagkat tayo bilang mga tao, iniisip natin na kapag ako'y nagkasala, kapag ako'y nagkamali, baka hindi na ako mapatawad ng Diyos. Baka wala na akong pagkakataon. Sinasabi ko po sa inyo, God is a God of many chances. Hindi lamang second, hindi lamang third, hindi lamang fourth. Ilang beses man tayong magkasala, basta tayo marunong humingi ng tawad, ganun din karaming beses tayong patatawarin ng Panginoon. Alam niyo po, ang isang paborito kong sinabi ni Papa Francisco, mauunang mapagod humingi ng tawad ang tao bago mapagod ang Diyos na patawarin tayo. Inuulit ko, mauunang mapagod humingi ng tawad ang tao bago mapagod ang Diyos na patawarin tayo. Ibig sabihin, hindi napapagod ang Diyos na tayo patawarin. Ang tanong, tayo ba ay lumalapit sa Kanya para humingi ng tawad? Siguro yung mga narito, kaya narito ay
humihingi ng panalangin sa tulong ni Padre Pio para gumaling sa mga sakit, para magkaroon ng kalutasan sa problema, para umasenso ang buhay. Pero ang unang tanong po sa ating sarili, bago tayo humingi ng pagpapala galing sa Diyos, tayo ba'y nagsisisi sa ating mga kasalanan? Kailan tayo huling nangumpisal? Kailan natin sinabi sa Diyos na, Panginoon, ako po ay makasalanan. Ako po'y hihingi ng tawad sa kumpisal at sana ako inyong mapatawad. Kailangan po nating magbalik loob sa Kanya. Kasi kung tayo po'y hingi ng pagpapala, pero alam nating tayo namumuhay sa kasalanan, mahirap pong ibigay iyan sa atin. Kailangan muna nating linisin ang ating mga sarili. At huwag tayong matakot. Lagi pong bukas ang kumpisal. Dito po sa Padre Pio, meron tayong tinatawag na Chapel of Reconciliation na dyan sa inyong likod. Yan pong bilog na yan, paikot yan, yan ay may mga cubicle ng confession area. At meron pong regular confession tuwing Sabado at Linggo. Maghapon at halos gabi na natatapos. Dahil ang lugar na ito ay bukas sa pagpapatawad. At yun din po ang gusto ni Padre Pio. Hindi lamang na tayo pagalingin sa ating mga karamdamang pangkatawan. Gusto rin niya na tayo pagalingin sa ating mga karamdamang pangkaluluwa. Siguro po narinig nyo na ang kwento. Nung nabubuhay pa si Padre Pio, siya ay naglalaan ng mahabang oras sa kumpisal. At dahil nga po siya ay banal, bago pa lumapit yung tao, alam niya ang kasalanan ng tao. Bago pa sabihin. Kasi alam na niya, ganun siya kabanal. At napakarami niyang kaluluwa ang natulungan. Dahil ang tunay na himala, hindi lamang po yan sa kagalingang pangkatawan. Ang tunay na himala ay kapag tayo nagsisi sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, alam ko po kayo narito dahil gusto niyong humiling ng pagpapala sa ating Panginoon. Sana mag-udyok din ang ating pagbisita sa lugar na ito para pagsisihan ng ating mga kasalanan. Kung tayo po'y matagal nang namumuhay sa kasalanan, siguro ito na ang panahon para magbalik loob sa Diyos. Hindi po tayo sisisihin ng Panginoon. Hindi niya tayo susumbatan. Ang gusto niya, ipahayag natin ang ating mga kasalanan at ako'y nakasisigurong tayo'y kanyang patatawarin. Kung papaano niyang binigyan ng pagkakataon si Pedro na muling ipahayag ang kanyang pagmamahal kahit 3 beses niya pang itinakwil ito. Tayo rin mga kapatid, kahit ilang beses tayong magkasala, kahit ilang beses nating itakwil ang Panginoon, bibigyan at bibigyan niya tayo ng pagkakataon. Ang tanong, tayo ba'y handang bumalik sa Kanya sa pamagitan ng kumpisal? Sa pagpapatuloy ng ating misa, hingilingin natin sa Diyos ang biyaya para magkaroon ng lakas ng loob para muling lumapit sa kumpisal at ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan, upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay, ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya ay di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inihaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang kalislinisang esposo, kay sana ang mga apostol at lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio ng Pietrelcina, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa kapagpuan sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpasawalang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
amang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos Ama, mapagman. Sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Di man karapat-dapat kami maglalakbay, tanggapin mo ang aming payak na alay. Sa panalangin ng aming Reyna at Inay, dalhin kami kay Jesus ng aming buhay. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang isasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Like a flame, my hope is burning. In my soul, I rise to you. Source of life.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang sa ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito ay maging pagsasalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya pinarya ngayon taon na hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno na olibo na binasbasan ni Padre Pio
nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ngayong Sabado, 7 ng Hunyo, ang unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa may harapan ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naanyayahan magdala ng kandila at puting panyo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.